So, ngayong ika-10 taon ng Healthcare Without Harm, sinasabi namin may maraming bago sa Healthcare Without Harm, lalo na sa usapin ng mga bago at akma or appropriate technology at hindi mahal na teknolohiya para i-treat natin ang ating mga infectious waste. Mga hospital waste. Oo, hospital waste. Ayan. Sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradyo, ayan, kasama po natin ngayon si Dr. Mercy Ferrer, ang Executive Director ng Healthcare Without Harm Asia. At pinag-usapan nga natin kanina itong tungkol sa mga advokasya ng naturang grupo hinggil dun sa tamang pagtitreat sa ating mga hospital waste, lalo na yung mga infectious at mga hazardous waste na nagmumula sa mga ospital at itinatapon dun sa mga sanitary landfill natin. So far, ma'am, balikan natin. Meron tayong itong campaign natin sa inyong grupo, yung Global Green and Healthy Hospitals. Okay. Pwede na elaborate ito. Paano po? Yung membership ba ng Healthcare Without Harm Asia ay tawag dito? Kasama rin po ba dito yung mga hospital? Oo. In Dapat fact, lang. yun ang pinagmamalaki namin na globally, Mhm. napakalaki ng aming mga kaibigan, miyembro at kasangga sa mga hospitals. Mhm. Malalaking ospital, yung tinatawag na healthcare system. Pwede ba akong mag-plug ng ilang mga pangalan ng ospital? O Go okay ahead lang? Nangunguna na dito sa Pilipinas, umpisahan ko ang St. Paul de Charge Healthcare Ministry. Composed ito ng 13 ospital na pagmamayari at pinapalakad ng mga Ito St. Paul ay sisters. sumasabay na dun sa adhikain ninyo na magiging ligtas yung pagtatapon ng kanilang mga Oo, bato. in fact, gusto kong sabihin, Dex, na hindi lamang usapin ng proper waste management, kundi yung iba pang mga goals o yung mga adhikain tulad ng sa Global Green and Healthy Hospital, isa na dyan yung ang isang layunin dyan ay kayo ba, ang mga ospital ba ay properly managing their waste. Pangalawa, kayo ba ay tumutulong sa usapin ng ang transportasyon ba? Naghihikayat ba kayo sa inyong mga staff, sa inyong komunidad na sa halip na magkaroon ng tig-iisang kotse, ay i-encourage yung paglalakad? Bahagi din ito ng health promotion. Kasi ang pagtingin namin sa isang sustainable o pang matagalang healthcare ay ini-encompass niya o gusto niyang sakupin yung mas malawak pang definition ng health, no? So usapin diyan yang ikaw ba sa iyong ospital ay gumagamit pa ng mga matitinding lason o matitinding toxic chemicals? Correct. Dahil may mga alternatibong chemicals na ngayon. Na po pwedeng magamit. Oo. In fact, isa yan sa malaking programa namin ngayon sa Healthcare Without Harm. Yung pagpapalit ng mula sa napaka-toxic na chemical tungo dun sa safer chemicals na tinatawag. At may mga konkretong programa. Kasama pa rin sa goals na yan, ang paggamit ba ng tubig, ang paggamit mo ba ng tubig ay binabantayan mo ng husto, gumagamit ka ba ng rainwater, ang iyong bang istruktura o ang infrastructure mo ba ay patungo sa tinatawag na green building, ang iyong bang hospital na nire-renovate o gagawin ay nakatuon dun sa tinatawag na pagbabago ng klima. Ito ba ay tinatawag nating green building? So, meron ka bang mga gardens or vegetable gardens, floral gardens na nakakatulong hindi lamang sa iyong pasyente kundi sa iyong komunidad? So far, paano po yung pagtanggap ng mga hospital associations? Ay, nako. Mga public-private hospitals. Masasabi ko sa iyo, Dex, regionally, sa Taiwan, ito ay sikat na sikat. In fact, yung Health Promotion Department ng Ministry of Health ng Taiwan ay tinanggap ito, in-embrace ito bilang isang proyekto. They will promote this as part of their health promotion. How about dito sa ating bansa? Sa Pilipinas po, we are still working with it, but a lot of hospitals are doing it already. Pero kailangan pong maging miyembro sila. Ito po ay walang bayad. Kailangan nyo pong maging bahagi ng network ng Global Green and Healthy Hospitals. At malapit na po marami pong ospital dito sa Pilipinas ay magiging miyembro. And hopefully, sa darating po na Oktubre ay ilulunsad namin ito sa Pilipinas. Ngunit sa ibang bansa po, katulad ng Thailand, ang Ministry of Health po ng Thailand, yung Green and Clean Project nila ay bahagi na po nito. Pwede pong mag-check ang ating mga nakikinig, lalo na sa healthcare, yung www.noharm.org. Nandun po yung maraming sumasapi na po dito, o nagiging miyembro.
Global Green and Healthy Hospitals. Ma'am, kumusta po yung yung binabagit ko, tama po ba yung in Luzon, isa pa lang o nadagdagan na yung sanitary landfill na pwedeng magtanggap ng mga treated hospital waste? Sa ngayon po, siya pa rin po yung sa Tarlac, no? Ang kailangan ko pong mabanggit dito ay ang Department of Health po, kami po ay may proyekto sa kanila under the United Nations Development Program. Ito po yung pagpapilot ng mga centralized, hindi centralized, mga autoclave po. Ito po yung treatment system na steam-based. Hindi po ito pagsusunog dahil bawal po ang pagsusunog at hindi po dapat magsunog. Ito po ay magkakaroon sa ospital ng Maynila at ospital po sa isang ospital sa Pampanga nang magkakaroon po ng pag-i-introduce ng ganitong klase ng treatment ng mga infectious waste po. So, ito po sana ay maganda kung makakabalik po tayo rito sa programa. I-update niyo po kami. Within the year po, ay maitatayo na po itong mga sistema na ito. At para maipakita po mula sa perspektiba ng public hospital na kaya pong i-treat ito. Hindi na, kasi yung mga minsan may nakagawian na sinusunog para mas nakakasira naman sa kalikasan. Yun nga po ang sinasabi namin na hindi na po dapat, hindi po option ang pagbabalik sa pagsusunog dahil una, bawal po yun. Pero I think ang pinaka number one na reason ay mas lalong nagdudulot ng kapahamakan pag nagsunog. Nagsunog tayo whether meron tayong incinerator o open burning. So yun po yung aming... May mga upcoming events pa po ba ang inyong grupo? Ay, opo, marami po. Sa darating po na Marso ay magkakaroon po kami ng mga workshop sa Romblon at sa Region 2 sa Tuguegarao. Workshop po ito ng pag-introduce ng kung ano po ba ang mga safer chemicals sa ospital. So talaga yung mga nakagawian nila na mga hazardous chemicals na ginagamit, merong mas safer na hindi nakakasira sa health or sa kalikasan. Halimbawa po ang glutaraldehyde. Ang glutaraldehyde po ay napakasikat pa rin po niyan. Ngayon po ay introduce po namin na may mga alternatibo po. At kasing bisa rin po, kasing husay, ngunit less ang kanyang impact sa environment at sa mamamayan po, lalo lang yung mga first user po ng glutaraldehyde. Ma'am, itong grupo ninyo, may mga volunteers ba? May paano ba yan? Paano po yung mga interesadong... Ngayon pong taon, 2013, sa aming ikasampung anibersaryo, tumatanggap po kami ng mga volunteers, lalo na po sa larangan ng siyensya at kalusugan. Marami pong nagvo-volunteer sa aming nurses, engineers, wanted po kayo sa amin because waste management is also engineering or green building or architect po dyan. So, bukas po ang aming opisina para po sa inyong pakikipag-ugnayan sa amin. Pwede ko po bang sabihin ang aming mga address at telephone number? Pwedeng kumontak po sa paano Alright. Ang Healthcare Without Harm Asia po ay nasa Unit 328, Eagle Court Condominium, Matalino Street, Diliman, Quezon City. Sakali po ng maraming pagkain, malapit po sa Sulu Hotel at Philippine Heart Center. Ang aming pong telephone numbers ay 928-7572 and 926-2649. Ang aming pong website ay dapat pong i-check nyo is www.noharm.org at dadalhin po kayo mamamasyal po kayo sa marami pong usapin tungkol sa pangkalikasan at pangkalusugan. Ayan, okay. Well said, Doc. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, thank you very much si Doc Mercy Ferrer, ang Executive Director ng Healthcare Without Harm Asia. Bago yan Okay mga classmates, ayon, dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan, ayan, sa gamit ng mga makabagong siyensya at teknolohiya. Ayan, makipag-ugnayan lamang doon sa tanggapan ng Healthcare Without Harm Asia kung paano po kayo makakatulong. Lalo na ho sa ating mga ospital na mainit na usapin pa rin yung pagtatapon ng mga infectious at mga hazardous waste na nagmumula sa mga ospital. At may mga hakbang naman na pala na pwedeng gawin upang mas malesen o mas mabawasan
yung mga epekto ng mga basura na nanggagaling sa mga ospital sa ating kalikasan at maging sa ating kalusugan. Sa ating pagbabalik, makakausap natin ang isang taga Health Department pa rin. Kaugnay nga dito sa isinusulong, talaga namang pangkalusugan ang ating pag-uusapan ngayong hapon tungkol nga dito sa kanilang paghahanap ng mga outstanding Healthy Lifestyle Advocacy Awards 2013. Diyan lamang kayo at kami po ay magbabalik. Bago yan ah.